Heto na mga kababayan. President Bongbong Marcos Jr. palaban na sinagot ang tanong sa Frescon. Isa sa mga napag-usapan, mga kababayan ko, ang pagbatikos sa 20 pesos na bigas at sa kasunduan na hinihingi ni Bongo. Aba mga kababayan ko, hindi man ang lolo nyo mga kababayan ko. Dahil gusto ata nilang palabasin mga kababayan ko na nagmamakaawa si PBBM. Totoo ba mga kababayan ko? Let's do this mga kapatid. Panoorin natin ang video na to. Binwelta ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kritikong nagsasabing papogi lamang ang 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno. Ayan na, di na naman matanggap ng mga kakalaban ni PBBM to. Papogi! Talaga ba? Tuloy. Gate niya, panoorin na lamang siya at saka sila mag-usap sa 2028. Grabe. Ibig sabihin nito, sabi ni PBBM, kung ayaw nyo maniwala sa 20 pesos na bigas, panoorin nyo na lang ako. And magkita-kita tayo sa 2028. Parang kinikilabutan ako for 2028. Something happened, mga kabayan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Noong unang inanunsyo ang paglulunsad ng 20 bigas sa Visayas bagong eleksyon 2025, sinabi ng Department of Agriculture na hanggang 5 bilyong pisong subsidiya Okay. ang gobyerno para matustusan ito hanggang sa katapusan ng taon. Okay, may subsidy, mga kababayan ko. O, klarong-klaro yan, kaya may 20 pesos na bigas. Mga kapatid. Tuloy. Maganda rin ang inventaryo sa mga bodega ng NFA para pakinabangan ng hanggang 60 milyong Pilipino. Pero may ilang kumwestiyon sa timing ng programa, lalo't inilunsad sabay sa panahon ng eleksyon. Oo, yeah. Maraming kumukuda dyan sa 20 pesos na bigas. Unang tanong ko mga kababayan ko, if the President launch the 20 pesos na bigas, ang tanong ko dito, kandidato ba si Presidente Marcos? Hindi, tanong ko lang sa mga DDS to mga kababayan ko ha. Tanong ko lang ha. Kasi panay ang question nyo kay PBBM. Liwanagin natin to, tanungin ko kayo. Ang tanong ko dito, nung nilabas ba ng gobyerno, mga kababayan ko, ang 20 pesos na bigas sa Visayas, timing na eleksyon, ang tanong ko dito, kandidato ba si Bongbong Marcos? Mga kababayan ko. Tanungin ko po kayo mga DDS. Kandidato ba si BBM during that time? Mga kababayan ko. Number 1, mga kababayan ko, ang sagot hindi. Mga kababayan. Kaya paano magiging papogi ito kay Pangulong Bongbong Marcos samantalang hindi naman siya kandidato noong panahon na yon, mga kababayan ko? Common sense mga DDS. Alam nyo, pilit nyo na lang pinalalabas ngayon na ang 20 pesos na bigas ni PBBM, mga kababayan ko, ito pilit nyo na lang pinalalabas mga kapatid, ay sablay. Gusto nyo lang yurakan yung pagkatao kasi tangina, hindi nagawa ng tatay nyo. Totoo to mga kababayan ko. Aminin natin sa hindi. Yung 7 pesos nga na bigas ni Duterte, nakulong na lang sa Netherlands, hindi pa natupad eh. Diba mga kababayan? Hindi nyo lang matanggap na kahit si Sara Duterte, hirap gawin mga kababayan ko na ganito. Na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Anak kayo ng teteng. Dapat nga matuwa kayo mga DDS eh. Kasi isa kayo sa mga nakikinabang ng 20 pesos na bigas ngayon. Isa kayo sa pinapakain ng subsidiya ng gobyerno kahit na binabanatan nyo ang gobyerno natin. Yan ang problema sa inyong mga DDS. Diba? Puro kayo putak sa social media. Wala naman kayong nagagawa sa bayan. Ano mas gugustuhin namin? Di ba rin ang ganito mga kababayan ko? Batikusin nyo ng batikusin si Presidente Marcos. Walang problema. Sasalagin namin kayo ng sasalagin dito. Yan ang sasabihin ko sa inyong mga DDS. Bakit? Mga kababayan ko, from the beginning, mga kababayan, ano ang ginawa ng presidente? Yung pangarap niyang 20 pesos na bigas, ginawa niya. Yung sa tatay nyo, na pangako at pinangakuan ng Pilipino ng 7 pesos na bigas, drawing, nakulong na lang sa Netherlands, hindi pa nangyari. Dito na ako sa nangyari. Yung pangarap ni Bongbong nagkatotoo. Napakinabangan ngayon ng tao. And the President said, kahit nabatikusin nyo siya, wala siyang pakialam sa inyo, magtatrabaho ko, magkita-kita na lang tayo sa 2028. That's good, Mr. President. Hanggang kailan daw tatagal ang magandang supply at kaya ba itong tustusan ng gobyerno? Yeah, kakayanin. May paliwanag dyan. But wait. Kagabi, sinagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos.
Eto, sagot ni PBBM. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way. We found a way to do it. That's the promise of the promise of the president now. We found to do it. Napakaraming kayang gawin ng gobyerno eh. No, mga kababayan ko eh. Alam mo, takot lang itong sila Sara Duterte na tumatak sa taong bayan ng 20 pesos na bigas ni PBBM. Yeah, mga kababayan ko. Takot lang, alam mo sa ngayon na, alam nyo, kitang-kita ko ngayon, mga kababayan ko, na takot ang kampo ni Sara Duterte at ng mga taga-suporta ni Digong, mga kababayan ko, na magtagal itong 20 pesos na to. Kasi alam nila, mga kababayan ko, tatatak to sa utak ng Pilipino at ang mangyayari to, may tulog sila sa programa na to. Oo, mga kababayan ko, talagang may tulog sila sa programa na to, mga kababayan. Kasi hindi nga nagawa ng tatay nila eh, mga kapatid eh. Ito lang yan eh, hindi nagawa ng tatay nila na pagmalasakitan ang Pilipino. Samantalang ito na inaasar nilang bangag, hinasabihan nilang addictus benedictus, mga kababayan ko, nagawang pagmalasakitan ng gobyerno ang taong bayan, naglabas ng pera ng pondo ng pera ng bansa para makapagpababa tayo ng bilihin ng bigas. This is what happened, mga kababayan ko, sa mga kababayan natin. Ito yung gusto niyang mangyari, mga kababayan ko. Imagine that, mga kapatid. Babatikusin nyo pa, nakikinabang na mga buong Pilipinas. Alam mo, ang lumalabas sa taong bayan ito, the Duterte, the former president and his allies, and yung mga DDS supporter as a bitter sa administrasyon ni Marcos, mga kababayan ko. Tuloy. Ang sinasabing pagpapapogi, iniugnay din ng kanya mga kritiko sa patuloy na pagbaba ng approval at trust rating sa Pangulo. Tunay na ng pinakahuling survey ng Pulse Asia kung saan lumalabas na mas mataas pa ang rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nakakulong na ito sa The Hague. O, ayan ha. Mas mataas din ang trust rating ni VP Sara Duterte. Okay, what's the Pulse Asia? Sorry Totoo ba? Tanong lang na di umano na ang Pulse Asia ay pag-aari na ni Bongo? Mga kababayan ko. I was curious sa Pulse Asia because the stocks is the majority nasa company na ni Bongo. Mga kababayan ko. Ito, nakuha ko tong source na to because Pulse Asia yan. Mga kababayan ko. Kaya nga natatawa nga po ako, mga kababayan ko na di umano daw, itong survey company na to, ang majority stockholder ay ang company na po ni Bongo. Question, mga kababayan ko, they timing everything na nangyayari ngayon. Sige, naglabas si Pulse Asia ng survey na nagsasabing mataas daw si dating Pangulong Duterte at nakakuha daw ng trust rating si VP Sara Duterte habang mababa naman ang Pangulong Marcos. Tanong ko sa mga Pilipino, naniniwala kayo? Mga kababayan? Ako hindi. Bakit? Mga kapatid? Kung hindi nakulong si Duterte, mga kababayan ko, hindi rin tataas ang survey na to. Sabihin natin ganon. Sige. Sabihin natin ganon. Walang problema. Hindi naman tataas ang survey na to kung hindi nakulong si Digong Natural, the sympathy of the Filipino people goes to the former president. At ang magbibinipisyari nito, mga kababayan ko, is the vice president, which is his daughter, mga kababayan ko. Ang magsasuffer nito, mga kababayan ko, ay si President Marcos. Sino ba nagpakulong kay Duterte? Si Trillanes. Mga kababayan. Yeah. Totoo yan, mga kababayan ko. But I'm not blaming the former Senator Antonio Sani Trillanes. Honestly, I'm very proud to the former senator, mga kababayan ko. Mga kababayan. Yan ang pinaka mistake ng Pulse Asia. Tingnan nyo, trust rating isasabayin nyo, papuputokin nyo kay Duterte, papuputok kay Sara, ibababa nyo si Marcos. Mga kababayan ko, ba't hindi nyo kaya tanongin at ipalit doon si Trillanes? Mga kababayan ko. Tuloy. Pero ipinagkibit balikat ito ng Pangulo at tila kinwestiyon ang kredibilidad ng survey. Di ba, mga kababayan? Let's look at other surveys before we act. Alam mo, parang ginaganahan tuloy ako lumabas ulit ng bahay Tapos magtanong at magkalye survey.
mga kababayan ko. Sa totoo lang, parang ginaganahan ulit ako na mag-Kali survey ngayon, mga kapatid. Kasi gusto ko tanungin yung taong bayan eh. Mga kababayan eh, tuloy. Your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. Correct! That is one source of information. And Kasi survey is always an survey eh. Sabi ng Pulse Asia, mga kababayan ko, number 2. Na sabi ng Pulse Asia, mga kababayan, na number ganito daw si Bongo, number ganito daw si Senator Bato, number ganito daw si Rebilla, number ganito. Yung sa survey, nagtataasan yung mga survey nila. But suddenly, biglang lumigwak, mga kababayan. Nakita niyo yun? have to understand where it's actually coming from. Nagtataka lang ako, survey is not also hindi siya accurate para sa akin. Kasi sabi ng Pulse Asia, mga kababayan ko, naaalala ninyo na sabi noon, ang taas-taas ni ni Rebilla. Number 8 and number 7 slot, mga kababayan ko. Bakit ganon? Biglang nagbago yung ihip ng hangin. Mga kababayan ko, bakit biglang nagbago yung agos nung nangyari yun? Doon kayo magtaka, mga kababayan ko, 'di ba? Tuloy. Kasunod naman ang kanyang pahayag na bukas siya makipagkasundo sa mga Duterte. Ito yung pinaka matinding topic dito, mga kababayan ko. Pinalutang ni Senador Bongo ang kondisyong dapat pabalikin muna si dating Pangulong Duterte sa bansa para patunayan ang sinseridad ng pakikipagkasundo. Pero pinalagan ito ng Pangulo. Alam, Bongo, Senator Bongo, ano ang nasa isip mo nung sinasabi mo na pinalutang mo yung salita na kailangan pauwiin muna ni Pangulong Marcos si Tatay Digong para makipagkayos ka sa mga Duterte? Are you playing a game, Mr. Senator? Kasi kung sa chess, mga kababayan ko, sa sinabi mo na yun, checkmate ka kagad. Bakit? Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? Because of what, mga kababayan? Imagine ninyo, checkmate kagad si Mr. Senator doon. The reason kung bakit, hindi naman tayo bata dito eh. We know the truth. Alam natin yan. Hindi natin kailangan itago yan. Alam nyo yung nangyari. Di ba? Tapos sasabihin mo, para mag-ayos ng mga Duterte at ang mga Marcos, wala na. May lamat na. The damage has done. Tapos sasabihin mo ganyan. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos na pakikipag-ayos at ayaw niya ng kaaway, mga kababayan ko, ang ibig sabihin nun, hindi nyo nakuha yung punto, magsipag-ayos kayo sa bayan. Nanak ka ng teteng. Hindi kailangan pauwiin si Digong. Tuloy. No. That's not how reconciliation works. Tingnan mo si Pangulong Marcos. How he defend yung sinabi ni Go. Pinalagan ito ng Pangulo. No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. Correct. We don't put condition to reconcile. Mga kababayan, grabe si PBBM dito, ha? If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Kasi ang gustong mangyari ni Senator Go, mga kababayan ko, pauwi mo muna yung Tatay Digong namin para mag-usap tayo, Marcos Jr., ganun. Yun ang gusto niyang mangyari, mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan ko, hindi kumagat, mga kababayan ko, yung pagkakataon na yon. Ang gusto ni PBBM, ba't ako susunod sa inyo? Ikaw yung sumunod sa akin. Diba? I am the President of the Republic of the Philippines. Ganun lang kadali yun. Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Because Bongo, nagdidiman kasi si Bongo. Yeah, and that condition Tapos is na. That's not reconciliation. Bring That's SDR po. That's not even a negotiation. That's demanding. Sa kabila niyan, hindi Tama. naman daw tuloy sinasara ng Pangulo ang pinto sa usapan Kita mo, bait pa nga ni PBBM, mga kababayan. Diyos ko po. at nagpahayag ng kahandaang makinig at maghanap ng solusyon sa alitan nila
nang minsang naging katandem Di ba? sa unit team. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ang ganun kadali. Buti nga ganyan ka, Mr. President eh. Ayoko nga ng kaaway. Wala pang tugon si Vice President Sara Duterte tungkol sa pahayag na ito ng Pangulo. Alam mo, ganito lang yan eh. Ganito yan na pag-uusapan eh. You know what's the reason kung bakit sila nagkakaganyan? Para kayong bata. Ito, Mr. Senator, para kang bata dun sa sinabi mo. I thought na matalino ka. May carry mo mag-deliver ng isang salita. But, natawa ako eh. Kung gusto mo talaga na magkaayos yung dalawang panig, hindi mo kailangan na hindi mo kailangan na pauwiin mo muna si Tatay Digong dito para para magkaayos tayo, magkaharap-harap tayo. Tanga ka ba? Magagawa ba ni BBM yun, mga kababayan ko? Magagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos ura-urada yun, mga kababayan ko? Alam mo, hindi nyo ginagamit ang utak nyo mga DDS eh. Sa totoo lang. Tingin ko, parang sinasadya nyo na gusto nyo talagang mabulok na dun sa kulungan yung matanda. Hindi, totoo ko mga kababayan ha. Parang sinasadya nyo dito ngayon na mabulok na yung matanda dun sa kulungan. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Tingnan nyo mabuti. Bigyan natin ng linaw. Ang gusto ni Go, mga kababayan, pauwiin muna si Duterte bago sila mag-usap. Hindi mangyayari yun in reality. Hindi tayo bata dito. No, hindi tayo bata dito. In reality of life, malabong mangyari yun. Hindi mangyayari na papauwiin si Duterte dito at saka kayo mag-aayos. It takes process. Gugulong yan. Mga kababayan ko, tingin nyo anong gusto nilang mangyari ngayon. 'Di ba? Gulo. Bakit? Alam naman nila na hindi makakauwi yung matanda eh. Mga kapatid eh. Kahit anong gawin at bali-baliktarin nila, hindi makakauwi yung matanda sa Pilipinas. Kahit bali-baliktarin natin, mga kababayan ko, ang sitwasyon, malabong makauwi si Digong sa Pilipinas. Oh, ngayon pa lang nalalaman na ng taong bayan na kayo ang may gusto ng away. Bakit ko nasabi, mga kababayan? Kasi kung ikaw, gusto mo talaga na makipag-ayos at maging maganda ang bansa natin, mga kababayan ko, without condition, mga hiling, makikipag-usap kayo. To reconcile. Mga kababayan ko, mga kapatid, di ba? Hindi eh. From the beginning, ba't ko gagawin yan? Ba't ko gagawin ito? Ito, gagawin ito. Pauwi mo muna si Tatay Digong. Nakananteting malabong mangyari. Di ba? Malabong mangyari. Ngayon, kitang-kita ngayon ng taong bayan na gulo ang gusto ninyo. Maraming salamat po. Mel Buena for your super chat. Maraming salamat po. Please don't forget to follow, like, comment, share, subscribe ha. Mga kababayan ko. Kitang-kita nyo ngayon, mga kababayan ko, na sila mismo ang gusto ng gulo. Kung si Sara Duterte nga, bloodbath ang gustong mangyari. Si Bongo, pauwiin muna dito sa Pilipinas yung tatay niya bago maipag-ayos. Alam mo, ako sa'yo, gagamitan ko ng utak yan eh. Yes, so totoo lang ha. Kung ako si Bongo, gagamitan ko ng utak yan. No problem, Mr. President. Makikipag-usap ako sa'yo. Walang problema. Ganun dapat eh. Mga kababayan ko ha. Ito sa totoo lang ha. Kung talagang gusto ni Bongo mapauwi tatay niya, ganito yan. Total naman nagsalita siya ng ganun. Ganito na lang gawin niya sana. Okay, Mr. President, makikipag-ayos kami sa'yo. Pero may hiling kami para sa'yo. Doon ka humiling. Diba? In front of the President. Maaari po bang pauwiin nyo na po ba si Tatay Digong? Ganun. Hindi yung papamedya ka pa. Hindi, bago kami mag-ayos dito, pauwiin niya muna si Tatay Digong. Ganun ang ginagawa niya. Matapang pa siya magsalita ng ganun. Di ba mga kababayan? Di ah? No, di ba nakakatawa? Pag ganun ang ginagawa, mga kababayan ko, sa tingin ko lang, yun ang tama.
Ayusin na natin, Mr. President, ang gusot. Ito ilatag natin, programa sa taong bayan. But Mr. President, pwede ba natin pauwiin na si Tatay Digong? Iproseso na natin na makabalik siya dito, mga kababayan ko. Di ba ganun? Hindi. Si Bongo, mga kababayan ko, gusto talaga gulo. Alam mo, thinking ko dito kay Go, tatakbo ng pagka-presidente to, mga kababayan ko. Oo. Mga kababayan ko, tatakbo ng pagka-presidente to. Nakikita ko, mga kababayan. I think, mga kababayan ko, sa 2028, tatakbo to ng pagka-presidente. Mabibiyak at mabibiyak ang mga DDS. Yan ang pinaka the best. Well, mga kababayan ko, kung gagawin ni Go yan, walang problema kung mananalo siya. If the majority of Filipino people, gusto siya, mga kababayan ko. Well, makikita natin yan, mga kababayan ko, sa 2028. But, kung ambisyon niya talaga, gusto niya magpresidente, para mapalaya si Digong, tumakbo ka sa 2028. But I think, mga kababayan ko, gagamitin mo yung opportunity yan to run for presidency sa 2028. Okay? Yan lang po nakikita ko, mga kababayan ko. But for me, maganda po naging sinabi ni Mr. President dito, ni Pangulong Marcos, nagiging palaban siya at talagang init na init siya dun sa laban na ito. Reminders ko lang din, nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw niya ng kaaway, anything, mga kabayan ko, ayaw niya ng kaaway. And please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.